Hello, Taurus! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign and Venus. General reading para sa sign ng Taurus. Ito po ay para sa buwan ng Hunyo. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron at meron pa rin dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, syempre. Pasensya na po sa mga ingay na inyong maririnig. Gusto ko yung araw pag gantong oras. Pero usually ito yung very active yung mga alaga ng kapitbahay namin. I-link ko sa baba yung if you want to purchase any deck. Actually, itong dalawa lang kasi ito medyo mahirap siya hanapin. Ganda to. O bonus. Bottom of the deck, harvest. Take stock of what you have. Instant message yan. Ang oracle card, you don't have to be a tarot reader or certified tarot reader para ma-appreciate or makahingi ng guidance sa mga card na tinatawag nating oracle cards. So Taurus, anong ganap kay Taurus? Uy, napurnadang plano or parang plano na hindi maisakatuparan, hindi magawa-gawa. Pwedeng nangangamba na gawin, pwedeng travel plans ito, pwedeng project na matagal nang naplano pero hindi pa maisakatuparan. Maaaring may pangamba, natatakot, hindi pa siya fully ma-execute, may blockers pa, kumbaga, kay Taurus. Yan ang 3 of Wands na reverse. Kumbaga, mayroong fire may spark, ganyan. Kumbaga, hawak mo na yung wand. Kung magician ka, no, hawak mo na yung wand. Pero, hindi mo pa ma-cast yung spell. Hindi mo pa ma-cast yung spell mo. Oh, nice. Empress. Pwedeng yung iba sa inyo, ito ay core energy, magkaiba silang deck. Tadabi ko muna. Pwedeng yung iba sa inyo ay nagbabalak ng buntis, nagbabalak, basta bring something out to the world, not necessarily baby, pero kasi this is a card of fertility, abundance. So if hindi ka naka-resonate doon sa putting a baby out there o kaya readiness na para magbuntis, it could also mean na you are parang I don't know, birthing a new idea. Pwedeng business, baby mo rin naman yun, basta project na uumpisahan mo na. Embodiment of your female energy, ganyan. Parang una pumasok sa isip ko seduction Kung halimbawa, swerte, nagtatry ka mag-manifest ng swerte in your life, you're trying to seduce that luck na para pumasok sa buhay mo. Yun. Pero, remember your core energy, meron pang konting pangamba or takot. Pwede din naman ng iba sa inyo, confirmed na pregnant, you are pregnant, pero may konting yun nga, takot pa din. Takot to be a mom, ganyan, or a dad. Takot sa parenthood, ganyan. Pwedeng bata ka pa, hindi mo, while gusto mong maging nanay, hindi mo ina-expect na ngayon siya darating. Pwedeng ganun. Pwedeng doon ang gagaling yung pangamba. Pwede din naman na alam mo na hinog ka na para magsimula ng business, pero hindi ka pa fully ganun ka confident when expressing yung terms mo and conditions mo. Medyo mixed ang mensahe ng dalawang cards na ito kasi strength. May lakas ng loob to tame that inner beast. Pwedeng ganyan. Pwede kasi na nagsi-self-talk ka, kinakausap mo yung sarili mo na kaya ko to, gagawin ko ang lahat. Pero at the same time, meron ding panghihina ng loob o kaya naman hindi ka ganun ka happy. Alam mo yun, kinukumbinsin mo yung sarili mo na maging matatag, pero nahihirapang kumbinsihin yung sarili mo kasi natatakot ka to begin with. Pwedeng natatakot maging matatag.
Pwede din naman na you are at the point in your life na feeling mo hindi ka pa handa. Parang feeling mo nabigla ka sa mga pangyayari. Hindi ka pa emotionally mature. O kaya naman parang iba sa inyo may galing sa mental health na issue o kaya struggles, mental health struggles, and you feel na hindi ka capable para maglabas ng idea o maglabas ng bata sa mundong ito na napaka-harsh. Kasi ikaw mismo, apektado ng mga harsh realities of the world. Parang ganyan. Kasi itong dalawang card na to, parang hindi ka emotionally satisfied or hindi ka happy sa ganap sa paligid mo. Alam ko na over overuse na ang word na ito, pero maaaring may iba sa inyo talaga pinagdadaanan siya, depression. Pwede kasing sobrang hindi maganda ang ganap sa buhay ni Taurus in the most recent past, and she feels like whatever she's bringing out to the world is it's either parang hindi deserve na siya ang magtaguyod nun o siya ang magraos nun. So, medyo hindi pa ganun ka stable ang may pagdududa pa, hindi pa ganun ka-stable ang tingin ni Taurus sa kanyang sarili when it comes to birthing something new to the world. Doesn't matter kung tao nga, pwedeng birthing something new, an idea or a project, a creative project. Pero you are being patient with yourself o pwede din naman na talagang tinitibayan mo ang kalooban mo para hindi ka sumuko basta-basta. There's also this influence of the King of Wands in your life. Pwede na ito yung partner mo. By default, ang sign na ito ay Leo, Sagittarius, Aries. So, fire sign. They are very charming, passionate, very influential, magaling magsalita, maboka, sales talker, ganyan. Smooth talker, pwede din na ganyan. Very charming. Basta charming ang kanilang personality. And they know what they have this vision in their life, and they will do anything in their power para ma-execute yung vision na yon. Pwedeng siya ang source of inspiration mo when you are birthing something to the world. Pwedeng may deep admiration ka sa taong ito, kaya na-influensyahan ka para parang to do ambitious projects o kaya to tackle uh, bigger than yourself goals, parang ganyan. Pwedeng yung iba naman sa inyo, siya ang um, partner, yun nga, romantic partner, tatay ng magiging anak nyo. Pwedeng ganun. At itong tao na yan, hindi ko nakikita na may something negative or hindi maganda sa enerhiya niya when it comes to your life. All I see is something good na pwedeng siya yung nagmo-motivate or nagpo-push sa'yo na para lumakas ang loob, para magkaroon ng willpower, para magkaroon ng lakas ng loob. Kasi napanghihinaan nga ng loob currently siya ang magiging source of your strength. Pwede din sinasabi niya sa'yo na mga positive traits mo, pero ikaw naman hindi ka naniniwala kasi ikaw mismo dinadoubt mo yung traits na yun or parang hindi naman totoo yan, ganun ka. O kaya ikaw mismo hindi ganun ka confident sa sa value na naibibigay mo sa buhay ng ibang tao. Pwedeng yung iba sa inyo ay hindi rin masaya kasi wala pang return on investment yung mga pinundar nyo dati. So parang pwedeng yung iba sa inyo, parang feeling nyo, lagi na lang ako nasa shadow ng tao na ito, o kaya, while gustong gusto ko at thankful ako sa mga influensya niya sa akin sa buhay ko, parang nalulungkot ako na hindi ko naman in-earn lahat ng mga meron ako ngayon. Parang hindi ko deserve. Yung ganun. Na-overthink ni Taurus ang mga bagay-bagay. Kaya ako na din nasabi, alam ko big word yun, not overused word na yung depression. It's just being thrown around minsan. I'm careful na saying that word, pero yun yung isa sa mga nakikita ko, siguro yung iba sa inyo, kasi ang dami mong positive na cards, pero at the end of the day, alam mo yun, surrounded ka by good people, maganda ang personality mo, may willpower ka, malakas ang loob, tapos meron pang aanihin, hindi naman nagkulang when it comes to financial blessings, sapat lang lahat, pero parang may kulang, parang pagod pa rin, alam mo yun. So, kaya ko nasabi na maybe yung iba sa inyo ay depressed kasi um, tingnan mo to. Para siyang bigat-bigat dun sa nasa likod niya pero bulaklak lang naman, di ba?
So, something, yung inaanin niya is something pretty, something beautiful, something that can enrich her life. Pero parang she is burdened by it. So, alam mo yun, yung para ma-burden ka sa mga blessings sa buhay mo and you're not seeing it the way na parang sa iba ka nakatingin, there must be something else going on in your life and that could be depression. Kaya ako nasabi yun. Pwedeng iba sa inyo postpartum, kakapanganak lang. Kasi fertility card yan, di ba? Pwedeng iba sa inyo pinagdadaanan mga postpartum depression. So, hindi sila happy, hindi emotionally satisfied kasi yung hormones ay ang daming ang daming ganap. Merong sariling buhay yung hormones na nagre-wreck dun sa emotional state ni Taurus. Eight of Wands. Ang pangit na Eight of Wands ang nag-clarify sa Three of Cups. Pwede kasi na you would go downhill from there. Pero I think na advice siya for you to seek professional help if needed. Kasi, one, you can go downhill from there, mabilis ang mga pangyayari, but this could also mean, message, so conversation, discussion. So, pwedeng you might want to discuss with some professional yung pinagdadaanan mo na hindi happy. Actually, yung Three of Cups na yan, it could also mean, third party. Pwede yung iba sa inyo ay buntis, tapos biglang merong third party, biglang nalaman nyo na may third party na involved. So, pero ang maganda niyan, ang ending nito, whatever your scenario, ano man ang scenario na nagre-resonate ka sa mga nabanggit ko, ang ending maganda yung ending ng spread ni Taurus. Kasi there is willpower and there is success. Parang kahit pa maraming opposing views na around you, mabagal man ang kilos mo. Look at this is a snail, di ba? Kahit pa maraming kaliwat kanan na mga pinagsasabi sa mga kaibigan mo, mga tao sa paligid mo, hindi ka man agree, basta kahit ang gulo-gulo na ng utak mo or ang gulo-gulo na ng mga advice ng mga tao sa paligid mo, you would steer the wheel, you would hold that wheel with confidence, and you would direct it in a path na alam mo makabubuti para sa'yo. Kasi you have everything that you need with you. If nag-resonate sa'yo yung may baby daddy, iniwan, biglang may nag-resurface na third party, tapos naiwan ka with your baby, buntis ka pa, know that this is a positive sign, na this is an affirmation na you have everything you need to make things happen for you. Kasi nasa iyo na ang lahat. So, sa ngayon, hindi mo makita mo man o hindi, lahat ng resources na kailangan mo ay nasa iyo and you are in a manifesting space. Start to plan. Ano pa naman din to, major arcana tong dalawang to. So, it's a major parang milestone siya sa buhay mo. Life altering. You would decide, magkakaroon ka ng life-altering decision. Pero itong life-altering decision na ito, maaaring hindi man masaya at mabilis ang mga pangyayari. It is something that would help you get better, stronger, and i-let go na yung mga pabigat sa buhay mo. Kasi, yun na, mag-uumpisa na ang lahat. Siya na ang umpisa ng lahat. Something brighter, kumbaga, the future is bright. Taurus. Okay, hingi tayo ng advice kay Universe. Anong gusto mong sabihin kay Taurus? Babasahin ko yung guidebook nito. Uy, Restore Innocence. Hanapin ko yung guidebook at medyo palampasin lang natin ng konti yung mga ingay na yan. Sa paligid. Feeling ko may dumaan na doggy. Kaya ganyan sila. Siguro ini-invite ka ni Universe na mag-isip or gumawa ng bagay na alalahanin mo yung mga bagay that brings you joy. Yung mga ginagawa mo ng bata ka na nagpapasaya sa'yo, isipin mo ano yung mga pagtahiba, pagdrawing, pagpainting, pagluto. Reconnect ka doon sa mga activities na yun kasi it's one good distraction para kumbaga mabuhayan muli yung kaluluwa mo para magkaroon ulit ng flow, mahanap mo yung flow na yun kasi parang
karamihan din sa collective ngayon, parang nawala yung mojo for some time. Nawala yung good vibes, parang ganon, parang stagnant ang lahat. So, uh, this restore innocence could be an invitation for you na to channel your inner child, to channel that part of you na nagpapasaya, nagdadala ng uh, small joys pa. Okay, basahin ko na. Restore innocence. You were born with original innocence, not original sin. And that innocence keeps pace with you like an invisible companion. It's hoping right now to be noticed. Love. Like with all nature's creatures, original innocence is your birthright. And all you have to do is look at a newborn to understand this. We don't love the baby because of what it has accomplished. We don't shame the baby for making messes or being loud or inconveniencing us. The child is treasure, as is. Nothing but beingness is required right now. Let that innocence carry you home to yourself when thoughts of guilt or shame creep up on you. Actually, I could also interpret that as, if you feel na bringing a child to this world, kung nakarelate ka dun sa situation na yun, if you feel na you feel the shame bringing this child into this world, parang kalimutan mo muna yon. Kalimutan mo yung thought na yon kasi you are exactly where you need to be. And do not parang forget about the shame and come home to yourself. Maybe this experience will teach you to learn more about yourself. Okay, Taurus? So, thank you for being here. Iwan ko na yun doon. Like, share, and subscribe lamang po. And pasensya na sa ingay. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!